but the life in your years. Hindi nadadaan ang buhay sa haba ng mga taon, kundi sa uri ng kalidad ng buhay na ating nalasap. So ang tanong, to have a happy life, and even a happy ending if you must, paano susulitin ang buhay? Paano magiging maximum ang ating paglasap ng blessing sa buhay? As we always say, minimize pain. Don't spiritualize or glamorize pain. Huwag mag-volunteer to be going through pain. Huwag maghanap ng pain sa buhay. Huwag din itong ipataw sa iba kung hindi kailangan. Huwag laging hanapin at daanan ang pagdurusa. Minimize it. Kayo na ang bahala mag-isip kung paano nyo i-minimize ang pain. Halimbawa, may hinihigang kayo na ang mga spring ng kama nyo tusok-tusok, nakatusok sa likod yung magdamag. How do you minimize pain? Either magpalit ka ng kutsyon o maglagay ka ng mas makapal na sapin o kung ano man gagawa ka ng paraan, but you minimize pain. Don't suffer needlessly. Pag naiiwasan ang pain, iwasan. Pag nababawasan, bawasan. Ano man yon? Pain sa body, pain sa spirit, pain sa emotion, pain sa relationships. Maximize pleasure. Don't demonize pleasure tulad ng ginagawa ng maraming relihiyoso. God gave us all the nerve endings in the correct places so that those nerves will be tickled, titillated, and satisfied. God ang nagbigay ng ating body, God ang nag-design ng ating systems, kaya makikita natin we were designed for pleasure because God likes us to enjoy the life that He gifts us with. And then, of course, do the most good. Yan ang gagawin natin sa buhay. Minimize pain, maximize pleasure, do the most good. Balikan natin yung minimize pain para sulit ang buhay. Ecclesiastes 2:22-23. What do people get from all the toil and anxious striving with which they labor under the sun? All their days, their work is grief and pain. Even at night, their minds do not rest. This too is meaningless. May mga tao, hindi lang sila aware, hindi sila conscious, but they maximize pain, not minimize. Matutulog na lang sila, makikipag-away pa kung kanino through the phone or the internet, di may baon-baon silang pain sa paghiga. May holiday, may magandang season to be happy, doon pa makikipagkala sa boyfriend o girlfriend, doon pa makikipagkasira sa asawa, doon pa makikipag-away kung kanino, di na-maximize yung pain imbes na minimize. Meron nang ang sakit, may kalungkutan na nga, makikipag-away pa, mga away pa, na ma-maximize yung pain kasi dumadami ang mga nahihirapan at nasasaktan. Minimize pain in your life. Kayo na mag-isip kung paano. Huwag ninyong laging hanapin, laging i-idolize, i-idealize ang pagdurusa. And then, of course, as we said, maximize pleasure. Proverbs 10:22, the blessing of the Lord brings wealth without painful toil for it. So, kita nyo, ang gusto ng Lord talaga, mabless tayo with wealth without much pain. If possible, in a painless way. Yun ang kalooban niya para sa atin. So, maximize your pleasure. Pag may ibinibigay sa yung pleasure ang Diyos, huwag kang mag-guilty. Enjoyin mo. Learn how to share, but then enjoy your part of it. Psalm 16:11, you make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence. Ganun ang Diyos, mabait. With eternal pleasures at your right hand, dagdag pa ng Psalm. Ecclesiastes 2:10, I denied myself nothing my eyes desired. Sabi ni Solomon, I refused my heart no pleasure. My heart took delight in all my labor, and this was the reward for all my toil. So basta pinaghirapan mo, deserve mo, hindi mo ninakaw, hindi mo inagaw, enjoy whatever life gives you. Yet many religious people demonize Solomon and even his wisdom. Kasi ang gusto nila, suffering and pain, ginaglamorize nila, may premyo ka sa langit pag nagdusa ka, sa langit ka na mag-enjoy, huwag dito sa lupa. Kung ayaw ng Diyos na mag-enjoy ka sa lupa, bakit ka niya binigyan ng mga nerves and nerve endings for pleasure? Intent ng Diyos na magkaroon ka ng pleasure
obvious na obvious yan sa design of the human body. And don't forget ang sinabi natin, how do you maximize life? Do the most good. All the good that you do is a thank you note to God. And also, it is another investment for other things that are coming our way because we plant good, therefore, we will harvest good. Psalm 34:14, turn from evil and do good. Seek peace and pursue it. And Galatians 6:9, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Gumawa ng mabuti para umani ng mabuti. At huwag mag-guilty na pag gumagawa ka ng mabuti, meron ka ring iniisip na aani ka. Kaya ka nga nagtatanim para umani. Hindi ka dapat mag-guilty for that. Natural lang yun. So, huwag magsawa sa paggawa ng mabuti dahil ang lahat ng ginagawa nating mabuti, babalik din sa atin. At kung hindi man bumalik, nakagawa tayo ng mabuti dahil na-advance na yung buti na ibinigay ng Diyos. Doon tayo kumuha ng lakas para gumawa ng mabuti. So, pasulitin ang buhay. Feel life